Amen. Amen. Now, pagkapatuloy po tayo sa ating series po dito sa Book of Hebrews. By the way, kung gusto niyo pang maintindihan po ang aklat na ito, pwede niyo pong, lakbayin ng sarili, pwede niyo pong basahin, sabayan po yung pag-aaral po natin in your personal Bible reading po. Now, nasa pang-apat na po tayo, no? Sa ating series, nasa pangatlo pa pala, no? Nasa pangatlong part na po tayo. Ang series po natin is Jesus is better, greater, and superior. Si Jesus ay higit. Kaya last time, pinag-aralan natin si Jesus ay higit sa mga anghel, sa mga propeta, kay Moses, at ngayon po, si Jesus ay higit din po kay Joshua. Binanggit po sa chapter 4 si Joshua. Ang title po ng ating pag-aaral this morning po is Jesus is our rest. Si Jesus ang ating kapahingahan. Naniniwala ba kayo na si Jesus ang ating kapahingahan? Sino po dito ang nakakaramdam ng pagod sa buhay? Okay, mukhang madami-dami. Tingnan mo yung madami mo. Ayan, mukha ba siyang fresh or pagod? Salamat kay Lord kasi pag nasa presensya ka ng Panginoon, parang lalo kang gumaganda at umaaliwas ang iyong katauhan. Now, dito po sa chapter 4 po, diretso na po tayo, no? Sa chapter 4, sabi diyan, God's promise of entering His rest still stand. So we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. Now, malinaw po, sabi sa chapter 4, na yung promise ni Lord na rest, yung rest ay pangako ng Panginoon. Yung kapahingahan is pangako ng Diyos, at hindi lang po siya pangako ng Panginoon, kundi sabi dyan, it still stands. Ibig sabihin, it is available. Ang kapahingahan ng Diyos ay available hanggang ngayon. Sinulat yan 2,000 years ago, at until now po, yung kapahingahan ng Panginoon ay available. It still stands. That's why we ought to tremble, we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. Ang paalala sa atin ng Bible na dapat nating i-consider to maigi, no? Nang merong merong paggalang, merong kaseryosohan, kasi baka tayo ay hindi natin maranasan itong kapahingahan na ito. Now, ano ba ibig sabihin ng kapahingahan na ito na sinasabi sa atin ng Bible? Now, tignan muna natin sa verse 2. Basahin natin ulit sa verse 1. Sa Tagalog. Dahil nanatili pang may bisa ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo at baka mayroon sa inyo na hindi makapasok doon. By the way, tinutukoy ng kapahingahan dyan yung pagpasok doon sa promised land. Pero, sabi dyan, may visa pa daw na makapasok tayo sa kapahingahan na yun. Ibig sabihin, hindi lang pala yung pagpasok doon sa promised land ang tinutukoy na rest. Kundi kasi available pa hanggang ngayon. Nakapasok na sila. During that time, sabi ng author na sa mga tao na sinulatan yan, available pa yung rest na ino-offer sa atin ng Panginoon. So verse 2, sapagkat tulad ng nararanasan natin ay dumating din sa kanila ang magandang balita, ngunit ang salitang narinig nila ay hindi nila pinakinabangan sapagkat hindi nila sinamahan ng pananampalataya ang kanilang pakikinig. Sa madaling salita po, yung promise na rest dito sa Book of Hebrews ay hindi lahat po nakaranas nito. Kumbaga last week, pinag-usapan natin na yung pangako ng Panginoon, pinangako doon sa mga Israelites, ay hindi po lahat nakaranas noon. Dahil nga po, wala daw po silang pananampalataya. Now, sa Bible po, ayan, malinaw po, no, na merong pangako ang Diyos na kapahingahan. Now, if you study po yung, pwede pa nagpakilasa, malinaw po ba? Okay. Sabi dyan, merong pangako ang Diyos na kapahingahan sa atin. Sa Bible po, yung word na rest ay meron po siyang tatlong Greek word, no?
tatlong Greek word, if you study deeply, no? The number one word po is yung kataposes, no? Kataposes. Katapauses. I don't know kung ang exact yung pronunciation, pero ibig sabihin niya is to stop or complete rest. Makita niyo po yung pauses or poses, ibig sabihin pause or to stop. Maybe dyan kinuha yan, no? Now, yung pangalawang salita is anapauses or anaposes. Refreshment. Ibig sabihin ng rest pala is refreshment. Yung binanggit sa Matthew chapter 11:28. And sabatismos or eternal rest. Binanggit po sa Hebrews chapter 4 verse 9. Actually, yung salitang sabatismos po ay sa whole Bible, isang beses lang siya binanggit. Diyan lang, yung eternal rest. Okay? Kung baga sa madaling salita, yung ibig sabihin ng rest ay paghinto. Di ba yung pag sinabing Sabat or kapahingahan is paghinto, yung inutos ng Panginoon. Ibig sabihin, huminto ka sa mga ginagawa mo, you need to pause for a while para maglaan ng time kay Lord. And ibig po niya sabihin is refreshment, no? Kumbaga, restoration, pagpapalibadong lakas. And sabatismos po, eternal rest. Isa-isahin po natin. Tatlong bagay po ang gusto mo i-emphasize po dito po sa chapter 4. Number 1 po is yung salita, yung past rest. Past rest. Yung binanggit sa chapter 4 verse 8. Sabi diyan, sapagkat kung ang mga Israelita ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan, yung tinutukoy is yung pagpasok nila doon sa promised land, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos paglipas ng ilang araw sa panahon tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Mag-focus muna tayo dito sa salitang biniga, sapagkat kung ang mga Israelita ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan. Now, sa Bible po kasi, alam natin yung history ng Israel, di ba? Lumabas sila sa Egypt through Moses. And after ilang years, ay nilid sila ni Moses, pero si Moses po ay hindi nakapasok. And then sa book of Joshua, after 40 years, ay pinalahan sila ng Panginoon that you need to enter to the promised land. Yung pangunguna po ni Moses, through Moses po, hindi nakapasok. Yung mga Israelita, maraming namatay dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Now, sa panahon po ni Josue, ni Joshua, ay nilid sila ni Joshua at nakapasok po sila doon sa lupang pangako. Actually, yung si Moses po ay it represents the law. And si Joshua po it represents the grace, the new covenant ng Panginoon. Kaya nga po, yung salitang o pangalan na Joshua ay sa Hebrew po is Yeshua. At ang pangalan po ni Jesus sa Hebrew word ay Yeshua. Ibig sabihin, si Joshua ay typology ni Jesus. Si Joshua na-represent na si Jesus. Na yung pangako ng Panginoon, yung promised land, yung pagpasok sa kanila, makakamtan lang nila sa magitan ng biyaya ng Panginoon. Kumbaga yun yung history po dyan. Pero, tingnan po natin, no, na yung kapahingahan na naranasan nila through Joshua po is itong bagay na ito, no? Yung Kanaan, okay? Yung pagpasok nila sa Kanaan. Now, yung Kanaan kasi, it represents a place, no? Lugar, possession, prosperity. Yun po yung nire-represent ng Kanaan, yung the promised land. Yun yung naghihintay sa kanila doon. Now, may mga interpretation kasi ng Bible na ini-interpret nila, yung Kanaan is represents heaven. Kumbaga, yung promised land, na-represent niya ay heaven. Pero, kung pag-aaralan po natin mabuti, yung Kanaan does not represent heaven. Bakit po? Kasi pagdating nila doon sa promised land, ay na meron pa rin silang struggle. Nagipag-struggle pa rin sila doon sa mga kalapit na nation. Pero, yung rest
na naranasan nila, yung kapahingahan na naranasan nila, after napakatindi yung labanan na parang hinarap nila, nakapasok sila sa Kanaan, naranasan nila itong place of napakagandang lugar. Sabi ng Bible, no, is a place of milk and honey, abundant, no? Prosperity and possession. Past, rest. Okay? Yung kapahingahan na ino-offer in the past. Kumbaga, sinasabi ng Bible sa atin na all these things are good, but it is just temporary. No? Ibig sabihin, yung Kanaan pala, it does not offer sa atin ultimate o yung pinaka-kapahingahan na ino-offer sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, yung Kanaan, it represents yung ating journey sa pagkakilala sa Diyos, at yung Kanaan po, it represents dito po sa mundo na ito, temporary rest, temporary blessing. All these things are good, but it just temporary. Okay? Di ba, pag gusto natin ng kapahingahan, gusto natin pumunta sa isang lugar, gusto kong pumunta sa isang lugar para makapag-relax ako, para makapagpahinga ako. Ewan ba? Okay yun, that's good. Makaranas ka ng kapahingahan, physical na kapahingahan, temporary, panandalian na kapahingahan, pero hindi yun ang ultimate na kapahingahan. And minsan naman, gusto ko makapagpahinga sa mga problema, sa mga kakulangan, sa pagiging kapos, kaya gusto natin magkaroon ng possession, pagmamayari. Di ba, para bang, ito, pag na-establish ko to, pag naipundar ko tong bagay na ito, parang pahinga na ako sa buhay na ito. It's good, tama po ba? Pero, temporary rest, security, and then prosperity, kasaganaan. Lahat ng ito ay maganda. Pero, sinasabi sa atin ng Bible na merong mas higit pa na kapahingahan sa atin. Ewan ko ba? Sino dito ang gusto makaranas ng magandang o magkaroon o makapunta sa isang magandang lugar? Amen? O sino dito gusto magkaroon ng possessions in life? Di ba? Pagmamayari or prosperity. Di ba gusto natin yon? Tama ba? Para bang gusto natin mag-relax sa buhay at meron tayong parang hinahawakan din sa buhay. But the Bible is reminding us today, no? These things are good. It's not bad. It's not evil. Pero temporary. Now, ang tendency sa atin, if we are not careful, minsan itong mga bagay na ito, yung magandang lugar, magandang possession, prosperity, minsan ang tendency sa atin, ito na yung ultimate goal ng tao. Kumbaga nakapokus tayo dito sa mundo lang, temporary things. Minsan ito na yung parang, dito na tayo nag-realize sa mga bagay na ito. Pero, mga kapatid, merong ultimate rest. Sukdulan na kapahingahan. No? Pinaka-pagpapala ng Panginoon. And that is the present rest. Okay? The present rest. Verse 4:8. Sa pangalawang bahagi, sabi diyan, sapagkat kung ang mga Israelita ay nabigyan ni Joshua, ni Josue ng kapahingahan, yung Kanaan, hindi sana nagsalita pa ang Diyos paglipas ng ilang panahon tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Ibig sabihin, yung offer ni Joshua na kapahingahan, meron pa palang better na rest. At yung rest na yon is matatagpuan natin sa ating Panginoong Kristo. Amen? Amen? Yung present rest na ito ay hindi makukuha sa place, sa possession, or prosperity, but to a person. Sa person ni Jesus Christ. No? Ibig sabihin, itong present rest na ito, kapahingahan na ito, ay makakamtan lamang sa ating personal na ugnayan sa ating Panginoong Kristo. How many of you, no, magsasabi, o meron kayong kakilala ng mga tao, meron silang place, meron silang possession, meron silang prosperity, but they are not rested in life. Why?
Because yung pinakasukdulan ng kapahingahan po ay makakamtan lang po natin sa ating Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Through your personal relationship with God. Do you have this personal growing relationship with Jesus? Amen ba? Now, kahit sa mga nangyari po sa mundo na ito, kahit mahirap ka, mayaman ka, apektado ka. Kahit maganda yung status mo sa buhay, apektado ka. Why? Kasi in this world po, we cannot find ultimate or real na kapahingahan sa ating Panginoon Kristo. May tanong pa ko sa inyo sa umaga po na ito. Ano ba yung nakakapagod sa ano ba yung nagpapakapagod sa iyo ngayon? Okay? Ano ba yung nagpapakapagod sa iyo ngayon? Tanong mo nga sa katabi mo, ano ba yung nakakapagpapagod sa iyo ngayon? Meron ba? Meron? For some people po, ang nakakapagpapagod sa kanila, bukod doon sa physical na pagod, lahat tayo nakakapagod na akaranas ng physical na pagod. Pero for some people po, mas matindi, minsan naranasan nila yung pagod nila sa stress and worries in life. Mga nagbibigay ng stress, mga alalahanin, minsan, mas matinding nakakabigat yun ng pagod, yung mga merong inaalala sa buhay. Sino dito ang merong mga inaalala sa buhay? Ha? Meron ba? Lahat tayo, right? Lahat tayo, meron tayong inaalala sa buhay. And sometimes, it causes us ma-drain sa buhay. And then, ano pa? Family or people problem. Minsan, nagdudulot sa atin ng kapaguran yan. Yung problema sa pamilya, problema sa tao. Sometimes, yung tao nagbibigay sa atin ng pagod. Ano pa? Ito daw po, number 1. Ang nagbibigay ng pagod sa buhay. Financial problem. Okay? Di ba? Problema sa pera. Di ba? Minsan nakakapagpagod yan. Di ba? Parang pag wala kang pera, kahit wala kang ginagawa, parang pagod ka, di ba? Okay. And ano pa? Ano pa yung mga naging cause ng problem natin ngayon? Ito. Politics. Okay? Nangyayari sa ating politics, no? Grabe yung nangyayari sa ating politics. By the way po, sa last Sunday, we will talk about, kasi series break tayo, we will talk about government and God and government. Pag-usapan natin yan sa next week po. Ano pa? Responsibilities. No? And sometimes I discover tayo mga tao, minsan, hindi naman tayo napapagod sa responsibilities. Kasi parang, pinanitiligan natin yan eh. Pero minsan ang nakakapagod na responsibilities is yung hindi mo na responsibility, pero binibigay pa rin sa'yo. Tama ba? Minsan may mga ganong pagkakataon sa buhay natin. And sometimes, nakakaranas tayo ng pagod. At ano pa? Uncertainties or loss of direction. Nawawalan tayo ng kasiguraduhan o ng direksyon. Saan ba ako patutungo? Ano ba yung gagawin ko, Lord? Ano ba yung susunod na hakbang ko? And sometimes, nakakaranas tayo ng nagkukos sa atin yun ng pagod. Pero alam niyo po, may pangako ang Panginoon sa atin. Yung present rest. May pangako si Lord sa atin. Na despite of all these realities po sa buhay natin, merong pangako si Lord sa atin. Matthew 11 verse 28 hanggang 30. Sabi ng Panginoon sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, na may mabigat na pasanin. Do you have worries or burden today? Meron ba kayong mga inaalala na nagpapabigat po sa inyo sa buhay niyo po ngayon? Meron pangako si Lord through the person of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Bible sa atin, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo kay Jesus. Now, si Jesus ang pinaka-the best person na pwedeng nating lapitan para mabigyan tayo ng kapahingahan. And sometimes, we neglect this Jesus. Kasi para bang inisip natin, hindi kayang
isolve ni Jesus yung ating mga kabigatan sa buhay. Pero alam niyo po, pangako ng Panginoon. And minsan, hindi din tayo malapit kay Lord kasi para bang inisip natin, hindi tayo karapat-dapat. Dahil sa ating pagkukulang, sa ating pagkakamali. Pero alam niyo po, itong invitation na ito, sinasabi sa atin ng Panginoon, this is for all of us. Kung meron man tayong kapagulan po ngayon, lumapit tayo sa ating Panginoon. At ang pangako sa atin ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bibigyan kita ng kapahingahan. Lumapit ka sa Panginoon. I-surrender mo yung worries mo kay Lord. Sabihin mo sa Panginoon. Ibigay mo kay Lord. Pero, alam niyo po, I discover na yung kapahingahan ni Lord na ibibigay niya sa atin, it does not mean na patitigilin ka ni Lord sa mga ginagawa mo. Kasi sabi sa verse 29, ang aking pamatok ay iyong pasanin. Ibig sabihin, meron palang pinapagawa si Lord sa atin. At kayo'y matuto sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at matatagpuan ninyo ang kapahingahan para sa iyong kaluluwa sapagkat ang aking pamatok ay madaling-dalin at magaan ang aking pasanin. Sabi sa atin ng Bible po, kung napapagod tayo sa buhay, lumapit tayo kay Jesus. No? And ibigay natin, surrender natin kay Lord, yung ating mga lalahanin. No? Ibigay natin sa Panginoon. And sabi niya sa atin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. And then, merong ibibigay din sa atin si Lord na pamatok. Ibig sabihin yung mga bagay na gusto niya. Because sometimes, ang ginagawa natin, o yung mga pasanin natin sa buhay, ay meron tayong mga maling pasanin sa buhay na hindi naman dapat natin pinapasan sa buhay. Kaya sabi ni Lord, akin na yan. Bigay mo sa akin yan. At ito naman bibigay ko sa iyo. At don't worry. Kasi, pag binigay ko to sa iyo, tuturuan kita. No? Tuturuan kita anong dapat. Kung paano gawin. Kaya sabi dyan, at kayo'y matuto sa akin. I praise God, no? Kasi si Jesus, pag nagturo, hindi siya yung parang masungit or I remember po nung si Jen po, nagpaturo po ng pagdadrive, no? Alam niyo na nangyari. No? Parang nung nagpaturo sa akin, pag ikaw po magtuturo ng drive, lalo pag kapamilya mo or talaga hindi mo maiwasan na, ano ba yan? Biglang naman pa ito, ganyan, di ba? Parang biglang iinit ang ulo mo. Tapos kasi parang mababangga ka na, di ba? Parang gano'n, di ba? Ganun po. Ganun ang ginawa ko. Parang ganun, naramdaman ko, no? Parang, sabi ni Jen, huwag ka na. Ayaw ko na mag-drive. Di ba? Parang gano'n, di ba? Kaya ngayon po, hindi pa siya marunong mag-drive. Sa iba na nga ako magpapaturo. Di ba? Parang gano'n. Pero alam niyo po, si Jesus, I praise God. Kasi si Jesus, sabi niya, bigay natin yung alalahanin natin sa buhay, mga nilalakad natin sa buhay, mga bagay na nagpapaalala sa atin, nagpapabigat sa atin, at tuturuan niya tayo. Ang maganda lang sabi ng Panginoon, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba ang puso. Ibig sabihin si Lord, He is the great teacher. Pag nagpaturo tayo sa Panginoon, hindi tayo, si Jesus hindi katulad ko na walang pasensya, no? Na mabilis mainit ang ulo. Si Jesus po maamo. Amen ba? Kaya lumapit tayo sa ating Panginoon. This is a promise po. I don't know, parang hindi ko kaya i-overemphasize po, no? Pero sa lahat po ng nakakakilala sa Panginoon, sa lahat po ng mayroong relasyon sa Diyos, pag nilapit natin sa Panginoon yung pagod natin, papalitan niyo ng kapahingahan. Amen po ba? Amen. And lastly po is yung future rest. Future rest. Verse 9, nasa verse 9 yan. Kaya't may nakalaan pang isang Sabat na kapahingahan para sa bayan ng ating Panginoon. Merong nakalaan pa daw. Merong past rest, yung Kanaan. Merong present rest, yung ating personal na relasyon sa Diyos.
at merong future rest. Hindi ko na po nilagay dyan, no? Pero sabi sa atin ng Revelation chapter 14 verse 13, balang araw po, makakasumpong tayo ng kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Sa heaven, no? That is our ultimate rest pag nandun na tayo. Ang sabi po ng Revelation chapter 21 verse 3, sa piling daw po ng Panginoon, wala na daw pong kamatayan, no? Wala na daw pong pagdadalamhati, pagkirot, pagtangis sa presensya po ng Panginoon. That is our ultimate rest sa piling po ng Panginoon. Today, kahit Christian ka, apektado ka sa mga nangyayari po sa mundo na ito. Pero alam niyo po, balang araw, makakaranas tayo ng ultimate rest sa piling po ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po ba? Balang araw, future rest. Gusto niyo ba ngayon? Hindi pa naman, no? Okay. So, parang kinukuha na kayo ni Lord eh. Okay. Anong instruction sa atin? Sabi sa verse 11, sabi diyan, dahil merong kapahingahan sa Diyos, past rest, present rest, and future rest, ang sabi ng Panginoon sa atin, kaya magsikap or do your best, magsikap tayong pumasok sa kapahingahan na yon. Ito ibig sabihin, Jesus is offering us rest, pero meron pala tayong part na dapat gawin. No? Sabi dyan, magsikap tayo. Do your best na pumasok sa kapahingahan na yun. Ang Christianity pala ay hindi yung parang wala kang gagawin, maghihintay ka lang. Ang Christianity pala ay kailangan meron kang gawin. Anong dapat mong gawin? Yun yung application natin sa umaga po na ito. Okay? Application. Paano natin maranasan yung ino-offer sa atin ni Lord na kapahingahan? Number one is keep your faith alive. Always obey God. Keep your faith alive. Always obey God. Gusto niyo bang maranasan yung kapahingahan na binibigay sa atin ng Panginoon? Lagi ninyong pag-alapin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Lagi tayong sumunod kay Lord. Kasi sabi ng Bible sa atin, actually, sa chapter 4 na ito, may dalawang dahilan kung bakit hindi nila naranasan yung kapahingahan ng Diyos. Number one is disbelief. And number two is disobedience. Bakit hindi sila nakakaranas, hindi sila nakapasok doon sa kapahingahan na ino-offer sa kanila ng Panginoon? Kasi sabi dyan, for good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them. Hindi na napakinabangan because they were not unified by faith with those who listen. Hindi daw po sila nanampalataya sa ating Panginoon. Merong pangako si Lord, merong salvation, merong rest, kapahingahan, merong pagpapala sa kanilang ang Panginoon, pero hindi nila naranasan yon because of disbelief. Disbelief. And sa verse 6, sabi dyan, since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience. Magkakambal naman yan eh. Pag hindi ka nanampalataya, hindi ka rin susunod. Kaya ang reminder sa atin ng Panginoon, sa oras na ito, sa bawat isa po sa atin, no, kailangan nating panatilihin yung ating pananampalataya na masigla. At palagi tayong sumunod sa Panginoon. Amen ba? Amen. Bakit? Paano natin gagawin yon? Sa magitan po ng salita ng Panginoon. So verse 12. Sabi dyan sa verse 12. Basahin nga po natin verse 12. Amen. Alam niyo yung context ng verse na ito? No, yung salita ng Diyos ay parang tabak daw po. Ang context is doon sa kapahingahan na ino-offer sa atin ng Panginoon. Now, alam niyo po, ang magandang attitude sa atin, no, lagi tayong magpa-check up sa ating spiritual condition sa magitan po ng salita ng Panginoon. Kasi yung salita ng Diyos daw po ay meron siyang kakayanan na
Meron siyang kapangyarihan na pasukin kahit yung ating kaloob-looban ng ating puso. Sa madaling salita po, para mapanatili natin yung ating faith na masigla at palagi tayong sumunod sa Diyos, kailangan natin ng salita ng Panginoon. Palagi tayong magpa-check up sa ating spiritual condition. Amen? Through the Word of God, through preaching, sa magitan nito, no? At through our personal devotion, pag nagbabasa tayo ng Bible. Magandang attitude pala para palaging sumisigla yung faith natin. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ay hindi lang tayo naghahanap ng encouragement. Punta ako ng church, makikinig ako ng salita ng Diyos. Sana ma-encourage ako. It's good yon, pero kailangan din pala natin ng spiritual check-up. Bakit po? Kasi minsan, encourage ka na, pero may mga bagay sa buhay natin na para bang yung lason sa buhay natin, mga masasamang bagay sa buhay natin, na kailangan nating tanggalin sa magitan po ng salita ng Panginoon. Amen ba? Yung asawa ko po ngayon, very motivated po na maging healthy. Okay? Maging healthy. Kaya, palagi niya akong pinapanalahanan. Pag nasa trabaho na po yan, lagi niya akong chat. Ginawa mo ba yung feeling ko? Parang matanda nito. Ang bilin sa akin dyan palagi, mag-exercise ka. Exercise ka dyan lang sa bahay. Sabi ko, lagi ako nag-exercise. Pag gumagano ako, mag-exercise ako. Hindi, mag-stretching ka. Tapos, kumain ka. Nag-iwan ako dyan ng mga dahon-dahon. Mga buto-buto. Okay? Kainin mo. Minsan nga, pag nakakalimutan ko pag merong pinili sa akin dyan sinasabi sa akin, hindi mo na naman ginawa yung sinasabi ko no? Kailangan natin maging healthy, no? Ibig sabihin, kailangan natin ng reminders, no? Para maging spiritually healthy tayo. At kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen po ba? Minsan, ito po, ang napakagandang attitude po sa atin. Ngayon kasi, alam niyo po, usong-uso yung mga pastor na yung hindi masyadong nagko-correct. Minsan, ang gusto ng mga tao ngayon is yung mga preaching na motivational, inspirational. Ang Bible talaga, nagbibigay talaga ng motivation and inspiration. Totoo po yun. Pero, hindi lang yun ang kailangan natin. Kailangan natin ng spiritual check-up, therapy. Minsan, kailangan may bunutin, ayusin sa buhay natin para maging healthy tayo spiritually. At sometimes, hindi natin kailangan ng preaching. Pag magbasa lang tayo ng Bible, makita natin, kinakausap tayo ni Lord. Ay, parang mali ito No? Kung nabasa mo sa Ephesians chapter 4, dapat pala, sabi doon, pag lalabas sa yung mga bibig, is yung makapag-live up lang doon sa mga taong makakarinig. Minsan, parang nakasakit tayo sa salita natin. Ay, parang malito. Malito. I don't know about you po, pero ako po, pag nagbabasa ako ng Bible, madalas, kinukulit ako ng Panginoon. Kaya napaka-importante po yung salita ng Diyos. Amen? Amen ba? Sabi mo nga sa katabi mo, para maging healthy ka, gawin mo yung mga reseta. Yung mga tagubilin sa atin. Okay? That's why, mga kapatid, napaka-importante every Sunday, nandito tayo. Kasi, nare-remind tayo, nakukorek tayo, na-encourage tayo, of course, encourage tayo. I hope po, na yung message po na napapakinggan natin every Sunday is nagbibigay sa atin ng encouragement. Yung wife ko, parang kung bita yung wife ko ngayon. Yung wife ko, parang hindi niya sinasabi, pag mag-message ka, hatiin mo. Okay? Hatiin mo. Laging may inspirational, mag-encourage ka. Okay naman mag-correct, pero laging may encouragement. I hope po na
na-encourage po kayo, at the same time po, nakokorek po tayo. And by the way po, pag nakokorek tayo ng salita ng Diyos, ang unang pong kinokorek is ako po. Okay? Kaya sama-sama tayo magpakorek, magpaayos sa ating Panginoon. Pwede ba natin palampakan si Lord? Amen? At napaka-importante po sa buhay natin, para makaranas tayo ng rest, kapahingahan, we need to be always honest. Honest. Always be honest to God. Always be honest to God. Para magkaroon tayo ng healthy na spiritual life, always be honest to God. Meron ba dito, pumunta sa doktor, at tinanong ka, anong sakit mo? Secret. Diba? Hindi ko sasabihin, Dok. Meron ba gano'n? Wala, di ba? Pag pumunta ka sa doktor, para maging maayos ka, kailangan mo maging honest. No? Sabihin mo ano lahat na nararamdaman mo para maging healthy ka. Di ba? Para malanasan mo yung blessing ni Lord. And merong parang sikat na verse, pero kilalang verse ito sa Bible. Sa verse 13, ang sabi, walang nilalang na makakapagtago sa harapan ng Diyos sa harapan ng Diyos na ating pagsusulitan. Sa mga mata niya, ang lahat ng bagay ay hubad at hayag. Sabi ng Bible, lahat daw po nakikita ng Panginoon. Alam niya, He is our great physician, our great doctor. Alam niyo kung bakit? Kasi nakikita ni Lord lahat ng kahit po sa kaibutan ng ating puso. But kahit nakikita ni Lord, kung ano po yung laman ng puso natin, ano man yung mga pinagagawa natin sa buhay, kailangan pa rin natin maging honest kay Lord. Kasi po, si Lord, hindi naman tayo pipilitin para maging okay tayo. Tama ba ba? Si Lord, gusto niya na sabihin natin sa Kanya. I-surrender natin sa Kanya. That's why palaging nababanggit na verse dito, no? Yung Proverbs, Kawikaan 28 verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit ang nagpapakumbaba at nagsisisi. Ngunit kinakabagan ng Diyos ang mga nagpapakumbaba at nagsisisi. We need to be honest to God. We need to say to the Lord, Lord, I'm not okay. I need you. Lord, help me. Tulungan niyo po ako. Lapit tayo sa ating Panginoon. Amen? And lastly, keep your faith alive and always obey God. Always be honest to God. And number 3 po, align your life, your purpose, your goal, your plan to God's will. I-align natin your life, your purpose, your plans, and to God's will. Ito natin, no? Itama natin yung ating mga plano sa buhay, yung ating mga goals sa buhay doon sa kalooban ng Panginoon. Ako po, personal ko itong naranasan. Isa po sa nakakapagod sa buhay is yung gawin mo yung sarili mong kagustuhan. No? Pag ginawa natin yung sarili nating kagustuhan, ang katumbas po nun is walang kapahingahan. Kung wala yung presence ni Lord, kung wala yung pagsama ng Panginoon sa ating mga plano, sa ating mga balak sa buhay, sa ating mga ginagawa sa buhay, ang katumbas mo yun, punon, is walang kapahingahan. Sabi ni Lord kay Cain, ang parusa mo Cain is magiging restless wanderer ka. Restless wanderer. Walang kapahingahan. Magpapaikot-ikot ka lang dito sa mundo na ito, pero wala kang direksyon, wala kang kapahingahan. Kaya napaka-importante po sa atin mga kapatid, no? May encouragement po sa umaga po na ito, na i-align natin yung buhay natin sa Panginoon. Alam niyo po, merong magandang layunin si Lord sa buhay natin, merong magandang purpose si Lord sa buhay natin, may magandang plano si Lord sa buhay natin. I-align po natin yun. Ilapit po natin yun sa ating Panginoon. Amen? Jesus is our rest. Si Jesus po yung ating kapahingahan. Sige po, sandali tayong yumuko at manalangin po sa oras na ito. Lumapit po tayo sa Panginoon sa oras na ito. I want to pray po, a very quick prayer po. I want to lead you, I want to guide you sa prayer. Kaya sa oras na ito po,
Meron ba tayong mga bagay na nakakapagpapagod sa atin sa mga